Kasama kita. No Senate trial of VP Duterte before the end of June, sabi ni Cheese Escudero. Wala daw. Wala daw, guys. Sabi niya, ito yung unang balita galing sa Senado eh. Ang sabi, the Senate of the Congress of the next Congress following the midterm elections will decide the fate of impeached Vice President Sara Duterte in a trial after the chamber adjourned without convening as an impeachment court, sabi niya. The trial will likely extend into the 20th Congress. The decision will be rendered during the 20th Congress. That's almost certain. Ayun na nga ba, mga kotsero? Oo. Ano kaya yung ibig sabihin niya ng almost certain? Siyempre, hindi naman 100% yun. Almost nga eh. So, hindi 100% yun. Ibig sabihin ba nun? Pag almost certain, mga 80%? 90%? Oh, siguro anything below 100, no? Yun yung almost certain. Yun yung sinabi niya nung Huwebes pa lang. As in, pagkaka-file pa lang ng impeachment, yan agad ang posisyon ng Senado. O, yan agad ang posisyon ni Cheese Escudero. O, nun pa lang. And mga kotsero, marami yung nag-isip dito na parang, wait lang. Bakit mag-iintay pa tayo ng matagal? Bakit hindi pa ngayon? Oo. Bakit pa tayo mag-iintay ng June? Oo. Actually, nagpaliwanag din naman dyan si Cheese Escudero. Oo. Sabi ni Cheese Escudero, tatamaan kasing elections eh. Yun ang sabi niya. Yun yung kanyang dyan. Tatamaan kasing elections at pag tinamaan ng elections, ganun din. Titigil din lahat. Tapos may mga tatakbo silang mga kasama nilang miyembro, etc. Pinag-uusapan natin to, ang sabi natin, it makes more sense. It makes more sense, mga kotsero. Nasa na lang. Sa June na lang. Sa June na lang. So, again, mga kotsero, kasi marami kang legal questions eh. The questions of, tawag dito? Number 1, who will preside? Sinong kongreso ang magpe-preside? Will it be the 20th Congress or will it be the 19th Congress? Diba? Ganun lang naman yun eh. Actually, yun pa nga ang pinakamalala eh. Kung tutuusin, yun pa nga ang pinakamalalang dahilan. It is a gray area right now. It's a gray area right now. Wala pa hong kasing decision ng Supreme Court na maating pwedeng gamiting reference tungkol dyan. Wala pang jurisprudence eh. Kasi nga, this is the first time sa history, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng sitwasyon kung saan ang vice-presidente ay i-impeach sa gitna ng election season. At marami yung nababatigos din dito, no? Nababatigos din. Actually, pati si Cheese Escudero nababatigos dito. Siya nga ang main na nababatigos eh. Pero not that I'm defending him, no? Hindi naman sa pinagtatanggol ko si Cheese Escudero. Pero most of the batigos ay speculations. Speculations lang. Speculative in nature. So, halimbawa, ganito. Sinasabi nila, hindi tinutuloy ni Cheese Escudero kasi hindi siya ipipiliing VP ni Bongbong Marcos. Speculative yan eh. Speculative at best eh. Wala naman tayong makita ang ebidensya tungkol dyan eh. Diba? Ako personally, mga kotsero, basa ko lang naman to. Hindi naman ako si Cheese Escudero para sabihin sa inyo kung ito talaga yung dahilan. Pero ang basa ko dito kasi, mga kotsero, there is really no time. There's no time to convene the impeachment court. Wala ho talagang panahon to convene the impeachment court. May tatakbo ang 12 eh. Diba? May tatakbo ang 12 eh. So, paano kung magkakaroon ng quorum?
Di ba? Yung attention ng mga senator judges will be divided as well. Hati din yan. Oh, bakit mahati ka nyo? Bakit mahati? Syempre, iisipin din nila yung mga botante. Teka lang, sino bang kanino ba ako kakampi? Dun sa mga botante na DDS o sa mga botante na pro-admin? Pero wisdom would say na dapat sa pro-admin kakampi. Bakit? 38% ng voting population ng Pilipinas pabor sa Marcos administration. So mga kotsero, it seems mga kotsero na kung meron kang mga kandidato na magduduterte, it does not make sense. The only sense it will make is to protect Sara Duterte. It's to protect Sara Duterte. Nagkomento na rin si Presidente tungkol dyan. Ano sinabi ni Presidente? Ayan. Nagsuggest si Drilon na si PBBM daw kaya na call for a special session for the impeachment. Pero nag-comment si Presidente nung sabi niya, sige, kung gugustuhin nila, di mo papakall tayo ng special session. Oo. Papakall tayo ng special session, sabi niya. Kung gugustuhin ng Senado. Sabi ni PBBM, again, respecting the separation of powers, ito yung sinabi niya. Hindi kami ang nagdi-decide nito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung senators kung pwede bang mag-special session, sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin, meron pa silang ibang ginagawa. They're not yet ready. Anyway, at the end of the day, mga kotsero, ang bola talaga ay nasa Senado. Pero kanina, mga kotsero, nagulat ako. Bakit? Merong appearance si SP Cheese Escudero. Oo. Saan? Saan yung kanyang appearance? Sa JIL Vision Casting Rally. At hindi naman siguro niya tinutukan, pero dinaanan niya yung kanyang mga pananaw sa impeachment. Kung ang kami ang kumaliwa, alahin na yung magbibiglas, manunod, magagalit o hindi sasakayin. Subalit, wala kaming pakialam sa mga nag-uusig o dumedepensa o anumang pananaw nila na may ginalaman sa politika. Iisa ang pangayang tayo rin namin sa Senado. Gawin ko ang tama na naayon sa batas ng walang pakialam sa mga partisano na may sinutulog na kanya-kanya rin na resto paniniwala. Itong napipindong impeachment ko sa ating ikalawang Pangulo. Haharapin po namin ito ng may buong dapat at walang pag-aalinlangan. Hindi po namin trabaho i-convict siya. Hindi po namin trabaho i-acquit siya. Trabaho po namin tiyakin na nagagawa ng siya ng ustisya. Trabaho po namin na tiyakin na maging credible at kapanipaniwala at paniniwala ng sambayanan ng proseso. Ito po ay bahagi ng proseso na nasaan sa ating sariling batas. Huwag po natin itong katakutan. Huwag natin itong magambahan. Huwag tayo tumakbo palayo dito. Itinalaga talaga ang proseso nito para mapanagutin ang ating mga opisyal. Walang ibang bagay at layo nito. Marapat ngayong nakasimula na ito ay matapos. Matapos ng hindi minamadali. Matapos ng walang labis na pagpapaliban. Gagawan na ng gagawin po namin ang ating trabaho na ayon sa batas at kinikilala natin sa liyang batas. Ako po ay walang bakit sa mga ganito po rin natin hamon dahil niniwala ko na God is always in control. Yun yung kanyang sinabi. Mukhang dito sa issue ng impeachment, mukhang si Cheese is playing the non-partisan card. Non-partisan. Hindi ako parang sa isip niya, dalawa lang naman yan eh. Either nagpapanggap siya na non-partisan siya.
or yung sabihin non-partisan, wala siyang kinakampihan. Nagpapanggap siya na wala siyang kinakampihan o totoong wala siyang kinakampihan. Ang tanong dito, which is which? O, alin doon sa dalawa na yon? Paano natin masasagot yan? Sa ngayon, ang tanong lang na pwede nating alamin, ang pwede nating ibigay pala is, tatakbo ba siya sa eleksyon? The answer is no. So anong benepisyo? Anong benepisyo sa kanya kung manliligaw siya ng botante? Wala akong benepisyo sa kanya yun. Ngayon, kung let's say the opposite side is true, may kinakampihan siya, sino? Marami yung chismis na ang naglagay dyan sa kanya bilang SP ay ang Malacanang. So, will it be possible na kung totoo na may delaying tactic siya, ang delaying tactics niya ay in coordination with Malacanang. Hindi ba? Naisip ko lang naman. Oo. Kung may kinakampihan siya. Kasi hindi ko pa siya nakikitang nag-associate sa mga Duterte. Recently. I guess the first time I saw him na mag-associate with someone is nung tumatakbo siyang senador at sumama siya sa caravan ni BBBM. That's about it. That was the first time. Tapos, hindi ko na siya nakita ulit. Until manalo siyang senador. So, I don't think he is trying to curry favors from anyone, number one. I don't think he is ako personally, I don't think babaliin ni PBBM yung kanyang respeto sa separation of powers. So kung ano man yung galawan ngayon ng Senado, it's primarily because of what the Senate wants. Baka yun talaga ang gusto ng Senado. I mean, the majority. Hindi naman pwedeng puwersahin ni Cheese yan eh. Diba? Pero ito mga kochero, this I can say with certainty, 100%. Dito sa galawan ni Cheese Escudero na to, may kinakabahan. Oo. Dito sa galawan ni SP, ay may kinakabahan. Sinong kinakabahan? Di syempre, sino ba? Di si Sara at ang kanyang tatay na si Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Nag-post ang PDP kanina. Nakakatawa yung post nila. Ito yung post nila. Babasahin ko sa inyo. Sabi ng PDP. Ay, nako. Sabi ng PDP. Yan. As the election draws near, PDP Laban urges all Filipino voters to choose wisely who they will vote for, especially in the Senate, where the fate of VP Sara will be decided. At the end of the day, impeachment is a numbers game, and the more allies she has in the Senate, the better for our country. Yun ang sinabi ng PDP Laban. Noong February 6, guys, ayan February 6, 2025. Ayan, may kinakabahan. May kinakabahan, mga kotsero. May kinakabahan. Yan. Kulang pa yan, mga kotsero. 6 silang lang. Actually, 8. Sino yung 8 na yan? So, let me be the one to break it up. Si Bato. Si dito. Si Malasakit Center. Si JV Hinlo. Hindi ko kalala to eh. Si Lambino. Si Marco Beta. Si Kibulok. At si Depektibo.
Si Depektibo. Yan. 8 sila. May bago na tayong 8 diretso, guys. May bago na tayong 8 diretso. May bago na tayong 8 diretso, guys. Lahat ng kandidato ng PDP laban, 8 diretso sa Inodoro. Ayan na. Oo. Medyo ano lang naman kasi, parang masyadong feeling naman kasi itong statement nyo. Oo. The more allies Sara has in the Senate, the better for our country. Really? The better daw for our country na merong isang public official na nangulimbat ng approximately 75 million pesos ng kanyang confidential funds noong 2022. Meron tayong vice-presidente na allegedly nangulimbat ng 12 bilyong piso sa DepEd nung siya ang secretary. Meron tayong vice-presidente na allegedly nagnakaw ng 7 milyong piso. 7 bilyong piso. 6.7 or 6.5 billion pesos. Bakit? Mga unliquidated receipts sa DepEd. How is it better for the country? Ito na nga lang mga kochero eh. Alam niyo, let's think about this. Let's seriously think about it. Napaganda ba ang DepEd sa 2 taon na si Sara Duterte ang humahawak? That's a legitimate question. Napaganda ba ang bansang Pilipinas sa ang DepEd sa 2 taon na nakaupo si Sara Duterte bilang secretary ng DepEd, bilang kalihim ng DepEd? Napaganda ba ang ating education sector? No. Hell to the no. Diba? Ito na lang. So ganito ngayon. Kung sa maliit, actually hindi nga maliit ang DepEd eh. DepEd is one of the biggest agencies next to Civil Service Commission. DepEd is one of the biggest agencies sa buong Pilipinas. Kasi hawak niya ang lahat ng school sa bansa. Napakaraming empleyado niyan. Oo. Kung ang DepEd hindi mo napatakbo ng maayos, isang ahensya lang yun ha. Paano pang buong bayan? Ulitin ko lang ha. Kung ang DepEd hindi mo napatakbo ng maayos, paano pa ang buong bayan? Anong gagawin mo sa 6 na taon kung magiging pangulo ka? Tree planting ng tree planting, forever tree planting. The more allies she has in the Senate, the better for our country. Yun ang sabi. So ang gusto ngayon ng PDP laban, ipasok natin tong mga mukong na to. Ito mga kochero, ang listahan ng mga wag niyong iboto. Wag niyong iboto to, itong 8 to. Oo. May kulang pa. Pang-siyam, si Vic Rodriguez. Kaso hindi siya inampo ng PDP laban eh. Well, actually, ang nagre-rating lang naman dito, si Bongo tsaka si Bato. Tutuusin. Si Bongo, malaki ang chances ito na makakapasok siya. Si Bato, 50-50. Kasama ni Aimee, 50-50. So, pero itong iba, malabo talaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero mga kochero, mas maganda kung wala. Mas maganda kung wala. Kasi mga kochero, ang purpose pala nila para tumakbo ay protektahan lang si Sara Duterte. What the hell is that? Ay, si Willie rin pala, no?